po, attorney. Good afternoon sa iyo, Bombo Nerissa, at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes po, magandang hapon din po, attorney. No? Ayan, of course, regarding po itong Senate Blue Ribbon Committee nga po kahapon, dito nga po sa naganap ng pagdinig. Matanong natin, attorney, kung ano po ba itong mga issue or yung mga usapin na natutukan naman po natin kahapon, attorney. Alam mo, Bombo Nerissa, siguro kailangan lang natin ipaalala sa mga kababayan natin, no, na huwag nating kalimutan yung gusto natin mangyari, which is makulong yung dapat makulong dito sa Mm-mm. mga flood control anomalies na sinasabi mo nga, at mabawi yung perang ninakaw. Right? Yan yun naman yung ultimate objective natin. Right? Now, in relation to the Blue Ribbon Committee, ganun pa rin ang sentimiento ko na yung Blue Ribbon Committee, hindi naman niya madadala yung gusto natin mangyari. No? Because the Blue Ribbon Committee is part of the legislature. No? Part siya ng Senado. At ang mga gumagawa nito ay mga mambabatas, hindi mga manglilitis. Mm. Right? So, yung mga napanood natin kahapon, doon sa hearing kahapon, well, on one hand, interesting yung mga information na natuklasan natin, no? Yung mga na-reveal na information, yung mga pangalan na nakatanggap ng kickbacks, Mm-mm. at yung ano yung proseso na paano nakukuha yung kickback at kailan siya na idadala sa mga mambabatas. But those are just information eh. Right? Mm-mm. Ang gusto natin, maging ebidensya ito para maihain sa kaso, sa prosecution ng ombudsman. Kasi dun lang natin matatamo, sa ombudsman lang natin matatamo, sa kaso lang natin matatamo yung gusto natin, which is makulong lahat ng dapat makulong, mga mambabatas, mga contractors, mga corrupt na bureaucrats, at mabawi yung mga ninakaw sa atin. Unfortunately, hindi magagawa yan ng Blue Ribbon Committee para sa atin. Mm-mm. Yes po. And attorney, balikan lang po natin no itong na-mention before ni President nga na hindi daw magpapasko yung mga involved nga po dito sa anomalyang proyektong pong ito. Pero dito nga sa kakalabas na video is idinawit or nabanggit nga na involved nga si President Marcos. So sa inyo po, attorney, no? So para nakikita po ba natin na parang sinasabi ni President na ipapakulong din niya yung sarili po niya? Hindi naman siguro, no? Mm. Ito nga problema natin, Bombo ni Risa, no? Yung mga mambabatas natin, including President Marcos and also yung mga tagapagsalita niya sa Malacanang, ah, parang pinapagulo lang nila yung usapan eh, right? Mm. Kasi at the end of the day, yung mga kulong-kulong na pinagsasabihan nila, that can only be done, that can only happen in the court, no? In the Sandigan Bayan, right? Mm. At bago makapunta sa Sandigan Bayan yung kaso, dapat dumaan ito sa ombudsman kasi yung ombudsman ang tumatayong parang piskal natin, ano? Siya yung magpo-prosecute ng mga kaso para makulong yung dapat makulong. So, yung mga salitang binibitawan ni Pangulong Marcos, and also yung mga salita na sinasabi rin ng mga ilang senador natin at ilang mga congressman natin na meron ng makukulong, pati kahit yung ICI, right? Sinasabi Mm. nila magfa-file ng case. That's not entirely accurate, no? Kasi only the ombudsman can file the case. At kumbaga, yung gusto natin mangyari, again, para lang for emphasis, yung gusto natin mangyari, which is makulong silang lahat, yung dapat makulong, possibly yung mga kamag-anak din ni Pangulong Marcos, yung malapit sa kanya, yung mga kaalyado niya, kailangan ombudsman tayo sumangguni.
sa ombudsman tayo tumuto kasi yung ombudsman lang yung makakabigay nito sa atin. Mm. And of course, attorney, no, nakailang session na rin po kasi itong nagaganap na Senate Blue Ribbon Committee. So far, attorney, nakakakita na rin po ba kaya tayo ng, kung ano na po ba yung mga nakita natin na progress or changes regarding pa rin yan sa iisang issue na kinakaharap po ng Pilipinas po ngayon, attorney? Yeah, magandang tanong, no? So, kung titignan natin yung proseso bilang part of legislation, no, of lawmaking, parang walang progress na nangyayari. Mhm. Kasi ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee is para silang piskal, di ba? Nag-iimbestiga sila kung sino yung may sala, sino yung dapat managot, which they cannot do, no? Hindi naman nila trabaho yon, trabaho ng ombudsman yon, tsaka ng DOJ. So, inaasahan natin, inaasahan natin sa mga mambabatas natin from the Senate, from the Blue Ribbon Committee, and also from the House of Representatives, maayos nila yung budget process. No? Mm-mm. Kasi, Nerissa, kung pakikinggan mo yung Blue Ribbon Committee hearing, ang malinaw na malinaw doon sa nakikita natin is aming butas yung budget process. Maraming butas kung saan nakakapasok yung mga korupsyon. Mula doon sa NEP, hanggang umabot siya sa BICAM, hanggat maging batas siya. Kasi doon pumapasok yung kickback, doon pumapasok yung mga insertions, yung pork barrel. Mm-mm. So, yun ang dapat gawin ng mga mambabatas natin. Ayusin yung budget process. Magpasa ng batas na nag-aayos dun sa budget process. Kasi ngayon, nakikita natin na maraming butas. Maraming gaps yung budget process natin at very vulnerable to corruption. Mm. At madagdag na lang din natin, no, attorney, kasi recently din may mga bago na naman na mga pangalan, lalong-lalo na yung mga nasa politika or mga nasa posisyon, yung bago na naman na, kumbaga, in-involve ulit dito po sa manumalyang flood control projects. Attorney, ito po ba, nakita nyo din na dahilan parang kung bakit in-expect may nyo din mga po flood. ba na mapapabilang yung mga bagong pinangalanan dito po sa issue na ito, attorney? Oh yes, definitely. Kasi kasama sila dun sa budget process eh. Mm-mm. Right? Doon sa budget process, sino ba mga taong involved doon? Yung dating speaker, yung dating Senate President, yung budget secretary, Mm-mm. yung appropriations committee chairman, yung finance chairman ng Senado. All of them are part of the budget process. Sila yung namumuno. Sila yung namumuno dun sa budget process. Right? Simula sa National Expenditure Program, yung NEP, kung saan ang namamatsyag doon, yung DBM at saka DOF. Right? Yes. Up to the time na final siya o tinransmit siya sa House of Representatives at tinanggap naman siya ni dating Speaker Romualdez at ni Appropriations Chairman Zaldico. So, all of the names, all of the personalities na na-reveal recently are all, for a lack of a better term, persons of interest. Kasi, kabahagi sila ng budget process. Mm-mm. And saan ba nangyayari yung korupsyon? Nangyayari sa budget process. So hindi ako nagugulat na meron silang involvement in one form or another. Mm. So kumbaga parang inunti-unti muna kasi, attorney, no, kung di na lang sana kasi isang bagsakan na lang na binanggit po lahat, attorney. Okay po. Mahirap naman siguro 'yon, masyadong marami sila. Kaya inunti-unti po. Ito, attorney, no, so isa po kasi sa pinaka-point, ito po nga itong huling hearing po na naganap, no, is yung pangangailangan nitong mas malaki, of course, ito pinaka-importante, yung transparency, yan, lagi po nating naririnig, accountability, at yung paggamit nga po nitong funds sa tama, lalo na po itong mga flood control projects. Attorney, gaano po ba kahalaga yung
transparency dito nga sa pamamahagi po ng pondo para sa mga ganitong project na kung i-consider po natin is critical po talaga when it comes sa safety po ng taong bayan. Yeah. Napakahalaga, mahalaga, no? In fact, sa sobrang taas ng halaga niya, yan ay utos ng saligang batas natin. No? Ang konstitusyon natin mismo nagsasabi na lahat ng proseso sa gobyerno dapat transparent, right? Dapat nakikita ng taong bayan. Precisely because, dun sa sinabi mo, lahat ng kilos ng gobyerno natin, apektado ang taong bayan. Right? Kung hindi nila ginagawa ng tama yung trabaho nila, kung nagnanakaw sila sa pondo ng bayan, definitely ang maapektuhan yung taong bayan. Ayun na nga yung nakikita natin dito sa flood control anomalies, right? Dahil tinatago nila, nagtatago sila, kumbaga kinukubli nila yung ginagawa nila dun sa proseso, no? Hindi tayo sinasama, hindi sila transparent. Hindi tuloy natin nakikita kung anong ginagawa nila. Nagugulat na lang tayo na meron palang ghost projects, yung mga flood control projects na ginawa, substandard, right? Nagbaha. At sino yung nag-suffer? Siyempre, yung taong bayan, right? So, yung transparency in governance, yung transparency in the budget process, napakahalaga niyan because everything that government does, everything that public officials do, may epekto yan sa taong bayan. Right? So, hindi pwedeng nagtatago sila, hindi pwedeng kinukubli nila yung mga ginagawa nila because apektado tayo. Ayan, attorney, masingit na lang po natin, no? So, ito kamakailan lang din is na-post na naman yung mga iba't ibang mga proof regarding sa delivery daw, kaya BBM, yung tungkol sa mga mali-maleta. So, nakita talaga dito sa mga kumalat, no, na post or a picture, attorney, yung mga maleta nga po na naglalaman daw nitong mga pera, attorney. Dito sa nakikita po natin, no, gaano po ba kaya ka-reliable yung mga ganitong post or paano po ba kaya natin iisipin na yun nga po mismo yung mga naipadala, attorney? Well, syempre, hindi verified kasi yun, ano? Alam mo naman, ang social media post, hindi naman verified na yan, no? Kasi syempre, lalong-lalo na, meron na tayong mga AI ngayon, di ba? So, hindi tayo makakasigurado. I mean, let's be honest about that. Hindi tayo makakasigurado kung totoo yun. Kaya lang, Bombo ni Risa, hindi naman natin pwede santabi kasi at the back of our minds, pwedeng totoo kasi. Right? Yes. Hindi siya beyond the realm of possibility. Right? Kasi alam mo naman ng mga politicians natin, may kakayahan niyang gumawa ng ganong klaseng kasamaan eh. Lalong-lalo na yung mga dynastic politicians natin. Hindi yan malayo sa kanila, right? So, on one hand, yung social media post ay hindi reliable kasi hindi siya verified information. But on the other hand, hindi naman natin pwedeng isang tabi lang, no? Kasi yung mga dynastic politicians natin, alam natin, capable sila of doing that kind of evil deed. So, kailangan talagang malaman, no? Kailangan talagang malaman yung katotohanan nito. Kasi hindi ito pwedeng isang tabi lang. Kahit na nga ba, social media post pa lang siya ngayon. Kailangan pa rin siyang imbestigahan ng mas malalim pa. Yes po. Ayan na. Maraming salamat po, attorney. Siguro panghuli na lamang po, of course, mensahe na lang po natin na nais naman po nating iparating. Siguro include na po natin yung mga mambabatas, yung public. Regarding pa rin po, of course, attorney, sa importance nga po nun itong pagpa-prioritize ng mga flood control projects dito po sa ating bansa. Especially, paulit-ulit na po kasi, attorney, kasi yung mga tanungan ng taong bayan is kailan nga ba matatapos? Go ahead po, attorney. Unang-una, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ikalawa, siguro ang mensahe ko lang sa mga kababayan natin,
Right now, ang gusto talaga natin, makulong yung dapat makulong at mabawi yung perang ninakaw. So dapat ang atensyon natin nakatutok talaga sa ombudsman, no? Yung mga kaso na isasampa, kailangan bantayan natin yon para hindi sila ma-dismiss sa Sandigan Bayan. So, yun lang siguro, Bombo ni Risa, paalala lang na ang gusto talaga natin mangyari dito is makulong yung dapat makulong, kung sino man sila. Mm. Okay po, maraming salamat po ulit, Attorney Michael Henry Yusinko, sa oras po na inulat niyo po for us para po makapanayan po namin sa mga oras nito. Maraming salamat po and God bless po. Maraming salamat din. Oras po natin mga kabombo ay 33 minuto po makalipas ang 1:00 ng hapon. At yan mga kabombo, no, regarding pa rin yan sa mga napag-usapan nga, yung mga naging points or yung mga naging topics, no, regarding pa rin yan sa issue nitong maanumalyang flood control project